Ang totoong umiibig ay kayang tiisin lahat para sa taong minamahal niya. Pero minsan ay dumarating din tayo sa puntong hindi na natin kinakaya ang laban at ang tanging pagpipilian na lamang ay ang sumuko. Ikaw, kapuso, nasubukan mo na bang magtiis sa ngalan ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, bago po ang lahat, ang mga pangalan at mga kaganapan sa istorya na ibabahagi ko sa inyo ay pinalitan ko po para na rin sa privacy ng aking pamilya. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jason. 30 years old at nagtatrabaho ako sa isang bar sa Pampanga. Nagkaroon ako ng asawa, si Camille, na nakilala ko sa isang youth seminar sa aming simbahan. Maganda si Camille, Papa Dudut. Matalino siya at makulit. Dahil sa youth seminar na yon ay mabilis akong napalapit sa kanya at agad kaming naging magkaibigan. Lagi niya akong ini-invite noon na magpunta sa Maynila para mamasyal. May kaya kasi ang pamilya niya kaya tuwing lumalabas kaming dalawa ay nililibre niya ako sa mga gastusin tulad na lamang po ng pagkain at ng pamasahe. Masyadong matapang ang personality ni Camille, Papa Dudut. Malayo siya sa pagiging mainhin at sa katunayan ay may pagkadominante at diktador siya. Kung anong gusto niya ay lagi niyang nakukuha at kailangang ginagawa. Dahil palagi niya akong nililibre noon ay naging sunod-sunuran ako sa kanya. Ginusto ko na ang lahat ng yon dahil sakalang naman ako nakakatikim ng karangyaan tuwing kasama ko si Camille, Papa Dudut. Oh, ano yan? Ba't hindi mo pa ginagalaw yung pagkain mo? Sigurado kang libre mo to ha? Wala akong pera. Oo nga. Lagi naman kitang nililibre eh. Hindi ka pa nasanay. Sanay na pero syempre, ayoko rin namang mag-expect lalo na kung di mo naman sinabi. Mas maganda na yung sigurado. Ano ka ba? Automatic na yon. Salamat. Kung ganon, lalantakan ko na tong spaghetti at manok. Wala nang bawian ha? Sige, kumain ka lang dyan. Nga pala, ba't ba gustong gusto mong lumabas? Alam kong marami kayong pera pero parang hindi naman maganda na araw-araw kang gumagastos. Anong maraming pera? Hindi naman kami mayaman, sakto lang. Hindi mo sinagot yung tanong ko eh. Ano bang tanong? Sabi ko, ba't gustong gusto mong lumabas? Lagi kang lumuluwas. Wala lang. Ayokong pumirmi sa bahay eh. Siyempre, kailangan nating gumala habang bata pa tayo kasi hindi na natin yan magagawa kapag uugod-ugod na tayo. Kung sa bagay, tama ka naman. Di ba? Kaya wag ka nang masyadong maraming tanong dyan. Nagtatanong lang naman eh. Ako, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Kailan ka naman magkaka-girlfriend? Bakit mo naman biglang natanong yan? Curious lang ako. Wala ka pa bang nagugustuhang babae? Meron naman. Ako ba yan? Ano? Hindi ah. Anong nakakatawa? Saka kung hindi ka, parang may pandidiri ah. Saka bakit hindi mo ako gusto? Pangit ba ako? Hindi naman, pero ewan ko. May iba akong gusto eh. Hindi ba ako girlfriend material? Alam mo, maganda ka naman eh. Masaya ka kabanding, mabait, tapos mayaman pa. O bakit hindi mo ako gusto? Ano ka ba? Bakit ba ganyan mga tanong mo? Kasi gusto kitang maging boyfriend. Ha? Ako? Bakit ako? Bakit naman hindi? Hindi ko alam. Di ko kasi nakikita ang sarili natin na magkarelasyon eh. Kaibigan lang Kaibigan lang ang tingin mo sa akin? Ganun na nga. Bakit hindi mo ako subukan? Kapag naging girlfriend mo ako, sure akong magbabago yung pananaw mo sa akin. Nililigawan mo ba ako? Oo, ayaw mo ba? Seryoso ka? Gusto kita, Jason. Kapag pumayag kang maging boyfriend ko, hindi lang pagkain ang matitikman mo. Pwede kitang bilhan ng mga damit, ng sapatos. Swerte ka na sa akin, ayaw mo ba nun? Hindi naman pera ang habol ko sa babae. Kaya nga, hindi mo na kailangan maghabol sa akin, ako na mismong magbibigay sa'yo.
Ano, payag ka ba? Tayo na? Ha? Teka lang. O sige, pag-isipan mo. Papa Dudut, naisip ko noon na wala namang mawawala kung susubukan kong gawing girlfriend si Camille. Hindi man 100% ang pagmamahal ko kay Camille ay pumayag ako maging boyfriend niya. Katulad ng ipinangako niya, lahat ng gusto ko ay ibibigay niya. Binibilhan niya ako ng sapatos noon, mga damit, accessories at kung ano-ano pa. Siguro wala na siyang ibang bagay na pwede pang pagkagastusan kaya sa akin na lamang niya winawaldas ang pera ng kanyang mga magulang. Dahil hindi naman ako mayaman na tulad ni Camille ay sinubukan kong maghanap ng trabaho. Nakakuha naman po ako ng trabaho sa Maynila kung saan ay kinakailangan kong umupa sa isang boarding house. Paglipat ko sa Metro Manila ay nagulat na lamang ako na sumama sa akin si Camille. Naisip niya na maganda kung mag-live-in na raw kami. Nung una ay nag-alangan ako, Papa Dudut, dahil hindi alam ng mga magulang ni Camille na lilipat siya sa boarding house kung saan ako nakatira. Pero dahil mapilit si Camille ay no choice ako kundi ang pumayag sa gusto niya. Sa loob ng isang taon ay nagsama kami ni Camille sa isang bubong. Kung ano na noon ang ibinibigay niyang rason sa mga magulang niya para lamang makapirmi sa Maynila kasama ako. Sa pagsasama naming dalawa, Papa Dudut, ay nabuntis ko po si Camille. Itinago namin ito sa kanya-kanya naming pamilya. Pero hindi rin naman nagtagal ang sekreto namin yon dahil bigla na lamang noong nagpakita sa boarding house ang mga magulang ni Camille. Oh, Camille! Anong ginagawa mo rito sa labas? Wala, nagpapahangin lang tsaka hinihintay kitang makauwi galing trabaho. Ang sweet mo naman. Syempre, na-girlfriend ka ng mabait eh. Halika na, tara na sa loob. Camille! Uy, Pa? Anong ginagawa niyo rito? Dito lang pala kita mahanap. Bakit hindi mo sinasagot mga tawag ng mama mo? Wala naman ako natatanggap na tawag galing kay mama. Paano niyo po nalamang nandito ako? Hindi mo na kailangan malaman kung paano kita nahanap. Ano? Wala ka na ba talagang plano umuwi? Pa, dito na po ako nakatira. Hindi na ako uuwi sa atin. Anong pinagsasabi mo? Kaya mo bang buhayin ang sarili mo? May trabaho ka ba para sustento ang mga pangangailangan mo? May kasama naman ako eh. Kasama ko po si Jason. hello po sa inyo. Sino ka naman? Boyfriend ko siya. Ano? Anong boyfriend? Nagsasama ba kayo ng lalaki to sa isang bubong? Huwag mo sabihin sa akin na sa loob ng isang taong wala ka sa bahay. Itong lalaki to kasama mo. Ganun na nga po. Kami pong dalawa ang magkasama ni Camille. Huwag kang sumagot. Hindi kita kinakausap. Pa naman! Huwag naman kayong ganyan kay Jason! Sagutin mo ako. Dito ko ba nakatira kasama ang lalaking to? Opo! Walang iya. Kung hindi ko pa kinausap ang tita mo, hindi ko malalaman na hindi ka pala sa kanya nakatira. Kailan ba kami pinaglolo ko ng mama mo, ha? Sir, maayos naman po ang buhay ni Camille dito. Sabing hindi kita kinakausap. Marahimik ka! Pa naman! Bakit ba kayo galit? Sino bang hindi magagalit? Ang tagal mo hindi nagpakita sa amin. Tapos malalaman kung nakatira ka sa isang bubong kasamang lalaking to na hindi man lang namin kilala. Mabait po si Jason. Wala akong pakialam kahit na santo pa siya. Halika na! Umuwi na tayo! Aray! Sasama ka sa akin! Sandali lang Teka po! sir, nasasaktan po si Camille. Huwag kang makialam dito! Nasaktan ako! Hindi ko pwedeng iwan si Jason! At bakit naman? Dahil buntis ako! Magkakaroon na kami ng anak! Ano? Magkakaroon na po kayo ng apo! Ikaw lalaki ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Sandali lang po. Hindi po namin sinasadya na mangyari to. Walang kasalanan si Jason! Pakinggan mo ng maigi itong sasabihin ko. Uuwi ang anak ko sa ayaw mo at sa gusto mo. Kapag hindi siya sumama sa akin, ikaw ipapupulis ko! Papa Dudut, wala na ako nagawa kundi ang hayaang bumalik si Camille sa Pampanga. Sobrang galit sa akin noon ng tatay niya at ayaw ko rin namang palakihin pa ang galit niya sa akin, kaya hindi na ako lumaban pa, Papa Dudut. At dahil buntis ang girlfriend ko ay napilitan akong mag-resign sa trabaho para samahan si Camille sa probinsya.
Kina Camille na rin ako tumira noon para mabantayan at maalagaan siya habang nagdadalang tao, Papa Dudut. Kasabay ng pagbubuntis ni Camille ay pinilit ng mga magulang nito na ikasal kaming dalawa. Papa Dudut, ayoko man sanang ikasal noon dahil tingin ko'y masyado pa akong bata ay wala akong choice dahil nakabuntis ako. Katulad ng dati ay naging sunod-sunuran ako sa mga gusto nilang mangyari. Kasama ang parehong magulang namin ni Camille, Papa Dudut, ay kinasal kaming dalawa ni Camille sa tulong ng aming mayor. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng kaunting handaan kasama ang mga malalapit na kaibigan at mga kapitbahay nila Camille. Gusto ko rin sanang enjoy ang reception namin kaso nga lang ay nadismaya ako noong pagbawalan ako ni Camille. Inalok kasi ako noon ng mga bisita na makipag-inuman para na rin makipag-bonding sa kanila pero ang ginawa ni Camille ay kinulong niya ako sa kwarto. Hinayaan ko na lamang siya sa gusto niya, Papa Dudut. Ang hindi ko alam ay pahiwatig na pala yun ng totoong ugali ng bagong pamilyang pinasok ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Simula nung ikasal kami ni Camille ay saka ko lang na-realize ang totoong ugali ng babaeng pinakasalan ko. Hindi pwedeng humindi sa kanya, Papa Dudut. Kailangan lahat ng utos niya, lahat ng gusto niya ay sinusunod at ginagawa ko. Kapag sinuway ko siya ay nagtatantrums siya. Minsan nga ay nasasaktan pa niya ako. Hindi ko naman siya kayang labanan dahil nakatira ako sa pamamahay ng kanyang tatay. Inintindi ko na lamang si Camille noong mga panahong yon dahil alam kong buntis siya at malimit ang mood swings sa kanya. Sa loob ng 9 na buwan ay hinayaan ko lamang si Camille sa mga gusto niya. Lahat ng hiling niya ay pilit kong ibinigay kahit na minsan ay labag na ito sa kalooban ko. Pinagtawanan nga ako ng tatay niya dahil under desaya daw ako. Takusa o takot sa asawa pero ang totoo niyan ay ayaw ko lamang siyang patulan dahil may respeto ako sa mga magulang niya at hindi rin naman talaga ako pumapatol sa mga babae. Lahat ng ginagawa nila sa akin ay nilulunok ko na lamang dahil gusto kong makasama ang magiging anak ko. Alam ko kasing kapag nilabanan ko si Camille ay baka eto pa ang maging dahilan para palayasin ako ng biyanang ko sa pamamahay nila na matagal na nilang gustong gawin sa akin noon, Papa Dudut. Lang. Ang tagal mo namang mamalengke, kanina pa ako naghihintay sa'yo. Saan ka ba bumili ng prutas sa Mindanao? Pasensya ka na, naghanap pa ako ng mangga eh. O may nabili ka ba? Wala nga eh. Wala na raw kasing mangga ngayon. Kumuha na lang ako ng orange. Ano namang gagawin ko dyan sa orange? Mangga nga ang gusto ko. Wala akong nahanap eh. Dried mango, gusto mo? Bibili na lang ako sa convenience store. Manggang hilaw ang gusto ko, Jason. Ano bang mahirap intindihin doon? Bobo ka ba? Grabe ka naman makapagsalita. Masarap naman tong orange ah. Gusto mo ipagbalat kita? Ayoko nga ng orange. Ba't bang hina mong umintindi? Amin na nga yan. Palo ko sa'yo to eh. Ayoko ng orange. Manggang gusto ko. Oo na, maghanap na ako ng mangga. Ibalik mo yung orange na yan. Nagsasayang ka lang ng pera? Sino namang kakain yan? Ibabalik ko na. Pero kung wala talagang mangga, anong pwedeng ipalit? May gusto ka pa bang iba? Alam mo, tumataas ang BP ko sa'yo eh. Ang simple-simple lang ng instruction ko. Sabi ko, ibili mo ako ng mangga. Camille, wala na ngang mangga ngayon. Gawan mo ng paraan. Paano ko naman gagawin yun? Alangan namang mag-magic ako. At sabi mo? Wala. Ano bang sinisigaw-sigaw mo dyan, Camille? Natutulog ako eh. Ito kasing si Jason ang hina ng kukote. Pinabibili ko ng mangga, orange ba naman ang inuwi? Eh kasi nga po. Magrarason ka pa. Pagsilbihan mo yung asawa mo. Alam mo buntis eh.
Opo. Tandaan mo, nangako ka sa akin na gagawin mo ang lahat para panindigan tong anak ko. Saan na napunta yung pangakong yon? Ginagawa ko naman po yun. Talaga ba? Hindi ko nakikita eh. Para manggalang hindi pa maibigay sa anak ko. Hindi ko pinalaki si Camille para lang mauwi sa walang kwentang lalaki ha? Sorry po. O ano pag tinatayo-tayo mo dyan? Umalis ka na! Dami pang satsat eh! Eto na, aalis na. O ano Camille? Nagsisisi ka na ba sa mga naging desisyon mo sa buhay? Pinagpipilitan pa yung lalaking yun. Ano ngayon ang inabot mo? Hindi puro stress. Pang aga-aga, huwag niyo na muna akong sermonan. Gusto ko lang naman ng mangga eh. Papadudod parang alila na nga ang turing nila sa akin noon. Kabilat kanan ang utos na natatanggap ko. Minsan nga ay parang gumagawa na lamang sila ng paraan para may maiutos sa akin at pahirapan ako. Pero kahit ganoon ay never silang nakarinig ng kung anumang reklamo mula sa akin. Tiniis ko ang lahat para sa magiging anak ko. Alam ko na naghihintay lamang ang biyanang ko ng kaunting pagkakamali para magkaroon siya ng rason para ipagtabuyan ako. Hindi kasi niya magawa yon dahil kahit papaano ay mahal naman ako ni Camille at ayaw niyang mawala ako sa kanya kahit na minsan ay nasasaktan pa niya ako. Dumating ang araw na ipinanganak ni Camille ang panganay namin. Dumaan po siya sa C-section kaya medyo napamahal ang mga bayarin sa ospital. Dahil wala naman kaming parehong trabaho ni Camille at nakaasa lamang kami sa mga magulang niya, ay ang mga biyanang ko ang nagbayad sa panganganak ni Camille. Nangako naman ako sa kanila na kapag dumating na ang panahon na nakapag-ipon ako ay ibabalik ko sa kanila ang mga nagastos nilang pera. Akala ko noon ay nagmamagandang loob lamang ang mga biyanang ko kaya nila binayaran ang mga gastusin sa ospital. Yun pala ay may iba pa pala silang mga motibo. Gusto nilang akuin ang bata papadudot. Ipinagkait nila sa akin ang anak ko. Sa katunayan ay isang beses ko lamang yata nahagka ng sarili kong anak. Para bang tinanggalan nila ako ng karapatan na mahawakan ang bata. Silang nagbayad sa gastos kaya sila raw ang may karapatan sa anak ko, papadudot. Baby Simon, bakit ka umiiyak? Iniwan ka ba ni Lolo? Oh, Tana, bubuhatin ka na ni Papa. Ang bait-bait naman ng baby ko. Ang pogi pa, mana sa tatay. Anong ginagawa mo sa bata? Akin na nga yan! Akin na! Dahan-dahan naman po. Tingnan mo, umiyak tuloy. Pakailamero ka kasi. Alam mo natutulog yung bata, ginugulo mo. Narinig ko po kasing umiiyak kaya ako siya binuhat. Yan! Diyan ka magaling. Puro ka dahilan. Ikaw na nga may kasalanan. Magrarason ka pa. Hindi naman po Tumahimik ako. ka na ha. Sasagot ka pa eh. Hindi ko talaga maintindihan kung anong nagustuhan sa'yo ni Camille. Hindi ka naman gwapo. Hindi ka naman mayaman. Batugan ka na nga. Aanganga pa. Aalis na po ako. Hindi. Dito ka lang. Makinig ka sa mga sasabihin ko para matauhan ka. Ayoko ng bobo dito sa pamamahay ko. Bobo ka ba? Sagot! Hindi po. Oh, ayun naman pala eh. Bakit hindi mo maintindihan yung utos ko sa'yo? Nalayuan mo tong bata. Di ba sabi ko sa'yo bawal mong lapitan to si Simon? Eh, anong ginagawa mo rito sa kwarto namin? Hindi ko naman po pwedeng gawin yun. Anak ko po yan eh. Anong anak? Hindi mo nga kayang bayaran yung mga gastos yung ipinanganak ng batang to. Huwag ka nang pumapel. Wala kang kakayanan para maging ama sa batang ito. Huwag naman pong ganun. Mas may karapatan po ako sa bata kaysa sa inyo. Anong sabi mo? Gusto mo palayasin kita rito sa pamamahay ko? Sumasagot-sagot ka na ngayon? Saan mo nakukuha yung tapang mo ha? Masyado naman po kasi kayo sa akin. Okay lang na ituring niyo akong walang kwenta.
Pero wag niyo naman sanang ilayo sa akin yung anak ko. Gusto mo magpakatatay sa anak mo? Oo, sige. Bayaran mo lahat ng ginastos namin sa ospital. Idagdag mo na rin yung mga binili naming diaper at mga gamit ni baby. Babayaran ko naman po lahat yun. Naghanap na ako ng trabaho. Puro ka pangako wala ka naman napapatunayan. Saka mo na sabihin yan pag may mayaharap ka ng pera sa akin. Sa ngayon, dahil wala ka pa rin kwenta, sa akin na muna itong batang to. Alam nyo, ang tagal kong tiniis tong pangmamata at pagmamalupit nyo sa akin. Pero sa pagkakataong to, hindi na ako makakapayag na tratuhin nyo ako ng ganito. Anak ko yung hawak-hawak nyo. Lolo ka lang, tatay ako. Aba, tabang-tabangan ka ngayon ha? Ano pinaglalaban mo ha? Yang dugo mo na dumadaloy sa apo ko? Hoy, makinig ka sa akin, inutil. Wala kang karapatan sa anak mo. Lolo lang ako, tama ka. Pero ako may kayang bumuhay sa batang binuo ninyo. Itatak mo yan sa maliit na kokote mo. Oo, inutil na kung inutil. Ako na ang walang kwenta. Kayo na yung magaling. Lagi naman eh. Kahit anong gawin ko, wala akong laban sa inyo. Pero wag niyo pong mamalitin ang pagiging ama ko. Baguang ama lang ako sa paningin niyo pero ipaglalaban ko ang anak ko. Sige, gawin mo ang gusto mo. Tingnan natin kung saan naaabot ang tapang mo. Kung makapagsalita ka, akala mo may pagmamalaki ka. Wala ka pa sa kalingkingan ko, tandaan mo yan. Pwede ba manahimik kayong dalawa? Dinig na dinig sa sala yung away nyo. Para kayong mga tambay sa kanto. Pagsabihan mo tong hayop na tatay ng anak mo ha? Bumabas to sa bunga nga eh. Hoy Jason, sabi ko, ilabas mo yung maruruming damit natin para laban mo. Wala na tayong may susuot. Anong ginagawa mo? Bakit nakikialam ka rito? Inaalagaan na nga ang anak natin, sila pa ang inaaway mo? Maeksena ka rin eh. Gusto ko lang naman makita ang anak ko eh. Oh, nakita mo na siya. Pwede bang lumabas ka na at simulan mo ng maglaba? Ay, kailan ka ba titino? Kailangan ba araw-araw kang utusan? Papadudot nung araw na yon ay nakaramdam ako ng sobrang panliliit. Matapos kong sagot-sagutin ang tatay ni Camille ay mas lalo pang tumindi ang galit niya sa akin. Naisip ko na lamang na sa halip na hayaan ko ang sarili kong magpaalila sa kanila ay umalis na lamang ako sa pamamahay nila. Agad ako nagayos ng gamit at kahit masakit man sa kalooban ko na iwan ang asawa at anak ko ay bumalik na muna ako sa amin. Makalipas ang ilang araw ay sinundan ako ni Camille sa amin para kausapin ang masinsinan, Papa Dudut. Humingi siya ng tawad sa mga inasal ng magulang niya. Kinumbinsi rin niya kung bumalik na lamang ako sa kanila pero hindi naman ako pumayag, Papa Dudut. Dahil gusto kong makasama ni Camille ay siya na mismo ang lumipat sa amin noon. Ang problema nga lang ay hindi niya nadala ang anak namin dahil ayaw itong ibigay ng mga biyenan ko. Gusto man naming ipaglaban ang anak namin ni Camille ay hindi namin ito nagawa dahil malaki pa ang pagkakautang namin sa mga magulang niya. Isa pa bilang respeto sa asawa ko ay ayoko rin namang makipag-away sa kanila. Total ay nasa magandang kalagayan naman ang bata kaya naman hinayaan na lang namin siyang manatili sa lolo't lola niya. Papadudot paminsan-minsan ay dinadalaw na lamang namin ang bata at pumapayag naman sila. Tumagal din ng ilang taon ang pagtira ni Camille sa amin. Sa loob ng mga taong yon ay nabuntis ko po ulit si Camille, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang mabuntis sa ikalawang pagkakataon si Camille ay muli siyang bumalik sa kanyang mga magulang. Kinumbinsi rin niya akong sumama sa kanya, Papa Dudut. At sa pagkakataong yon ay pumayag naman ako. Nagulat nga ako dahil noong bumalik ako sa poder na mga biyenang ko ay naging mabait sila sa akin, Papa Dudut. Parang himala na umayos ang turing nila sa akin at bukas palad nila akong tinanggap muli sa kanilang pamamahay. Para hindi maging pabigat ay naghanap ako ng trabaho at nakapasok naman ako sa isang bar. Nagsimula po ako mag-ipon para sa panganganak ni Camille. Ayoko rin naman na may masabi ulit ang mga biyenang ko kaya naman pinatunayan ko sa kanilang deserving akong maging asawa at anak sa mag-iina ko.
Ilang buwan din na naging maganda ang pakikitungo sa akin ng pamilya ni Camille. Ang akala ko noon ay maayos na ang lahat pero akala ko lang pala ang lahat ng yon, Papa Dudut. Matapos kasing ipanganak ng asawa ko ang ikalawa naming baby ay bigla na lamang bumalik sa dating ugali nila ang mga magulang ni Camille. Katulad ng nangyari sa nauna ay parang umiepal na naman sila sa pag-aalaga sa anak ko. Gusto nila na sila na ang umangkin sa bata. Sa pagkakataong yon ay hindi na ako pumayag at agad kong kinausap si Camille tungkol doon, Papa Dudut. Camille, nasan yung mga bata? Maaga silang lumabas, pinasyal sila ni na mama at papa. Ganun ba? Oo, bakit? Dadalhin ko sana sila sa bahay. Gusto na raw ulit silang makita nila nanay at tatay eh. Sabihin mo sa susunod na lang. Nag-promise kasi ako sa mga bata na ipapasyal ko sila ngayong araw. Dadalhin ko sana sila sa lolo't lola nila eh. Nakaalis na nga sila, di ba? Wala na tayong magagawa. Alam naman nila na dadalhin ko yung mga bata eh. Kagabi ko pa sila ipinaalam. Umuo naman sila tapos bigla-bigla. Mamamasyal sila nang di tayo sinasabihan. Sa susunod na nga lang. Next week, pwede. Kung gusto mo, samahan ko pa kayo. Ay, O ano na naman? wala. Huwag mong sabihin galit ka na naman dahil doon. Gusto lang namang ipasyal nila papa ang mga anak natin eh. Hindi ko naman minamasama yun. Kaso nga lang parang napapansin ko na inilalayo na naman nila yung mga bata sa atin eh. Alam mo Jason, gumagawa ka lang ng sarili mong issue. Gawa-gawa lang ba talaga yung sinasabi ko? Hindi mo ba napapansin na parang may binabalak na naman ang mga magulang mo? Bakit ba ginagawa mong kontrabida mga magulang ko? Wala naman silang ibang ginawa kundi alagaan at mahalin yung mga anak natin ah. Bakit sa'yo parang sila yung masama? Dapat nga magpasalamat ka kasi may nag-aalaga sa kanila habang nasa trabaho tayo. Malaki naman ang pasasalamat ko sa ginagawa nila. Ang ayoko lang, yung parang inaagawan nila tayo ng responsibilidad. Alam mo sobrang sensitive mo. Lahat na lang sa'yo may ibang dating. Yung mga tao na nga ang nagmamalasakit, hindi mo man lang ma-appreciate yung effort nila? Ayoko lang naman kasing maulit-ulit yung ginawa nila sa panganay natin noon. Inilayo nila sa akin yung bata. Ngayon, malayo na rin yung loob ni Simon sa akin. Lumayo sa'yo yung loob ng bata kasi iniiwan mo siya. Umalis ka, di ba? Tapos dahil sa'yo, napilitan akong sumama sa'yo para i-baby ka kasi nagtatampo ka sa mga magulang ko. Ikaw lahat ang may kasalanan nun, Jason. Kaya huwag mong ipasa sa ibang sisi. Paano ko naging kasalanan yun? Kung naging maganda sana yung pakikitungo sa akin ng nanay at tatay mo, edi sana hindi ako umalis. Wala sa pakikitungo yun, kundi nasa paninindigan. Daig mo pang babae eh. Alibasa, hindi mo alam nararamdaman ko. Alam ko yung nararamdaman mo at kung ako ang nasa katayuan mo ngayon, iintindihin ko ang sitwasyon. Hindi ako katulad mo na sarado na nga ang utak, makitid pa. Mag-aaway na naman ba tayo? Aba malay ko sa'yo, ikaw ang nagsimula eh. Ganda ng gising ko, umagang-umaga, nagre-reklamo ka? Gusto ko lang naman kasing ilabas yung mga bata. Lumabas na nga sila! Ano bang problema mo? Naku Jason, umalis ka na nga sa harap ko! Baka kung ano pang masabi ko sa'yo, maglayas ka na naman. Pinapainit mo ulo ko eh. Ikaw ang asawa ko pero hindi mo man lang ako maintindihan. Ano sabi mo? Ngayon ako naman yung masama. Ako bilang asawa mo, naiintindihan mo ba ako? Iba kasi yung sitwasyon mo sa sitwasyon ko eh. Mas malala yung pinagdadaanan ko. O hindi wag mo daanan! Sa totoo lang, wala naman talagang problema eh. Ikaw lang ang gumagawa ng problema. Kaalis na nga! Saan ka pupunta? Sa malayo! Yung hindi ko nakikita yung pagmumukha mo! Papa Dudut, alam ko naman na mahal ni Camille ang mga magulang niya. Pero minsan ay pilit siyang nagbubulag-bulagan sa mga hindi magagandang bagay na ginagawa nila. Nang araw na yon ay pinapili ko si Camille kung sino ba ang mas pipiliin niya. Ako o ang mga magulang niya. Sa kasamaang palad ay mas pinili ni Camille ang mga magulang niya kesa sa akin, Papa Dudut. Masakit para sa akin na hindi ako kayang ipaglaban ng asawa ko.
mas kinukonsinti pa niya ang mga ginagawang pangbabastos sa akin ng mga magulang niya. Matagal na panahon kong tiniis ang hindi magagandang bagay na ginagawa sa akin ng kanilang pamilya hanggang sa dumating sa puntong hindi ko na kinaya ang mga nangyayari, Papa Dudut. Umalis ako ulit sa pamamahay nila Camille pero sa pagkakataong yon ay hindi na ako sinundan ng asawa ko. Sinubukan kong ipaglaban ang mga anak ko pero hindi ko sila nakuha. Nasa batas daw kasi na sa nanay mapupunta ang pangangalaga ng mga bata lalo na kung menor de edad pa lamang sila. Sobrang nalugmok ako noon nang mawala sa akin ang asawa at mga anak ko. Tuwing dinadalaw ko ang mga anak ko ay ayaw silang ipakita sa akin ang mga biyenan ko. Para bang tuluyan ng tinanggal ang karapatan ko sa mga anak ko, Papa Dudut. Para mawala ang kalungkutang nararamdaman ko ay ginugol ko na lamang ang oras ko sa pagtatrabaho. Dito ko na nga po nakilala ang bagong kaibigan na pumasok sa buhay ko. Oh mga pards, may iwan ko na kayo. Bahala na kayo dyan ha. Mauuna na ako umuwi. Hi, tapos ka na sa trabaho? Oo, katatapos lang. Bakit? Mabuti naman. Kanina pa kasi ako naghihintay eh. Hinihintay kitang matapos sa trabaho. Hinihintay? Teka, kilala ba kita? Hindi. Ako yung customer nyo kanina. Hindi mo siguro ako namumukaan kasi medyo madilim sa loob. Okay. Bakit mo naman ako hinihintay? May kailangan ka ba sa akin? Wala naman. Hinintay kita kasi gusto ko lang makipagkilala sa'yo. Ako pala si Ed. Jason pre. Naalala na kita. Kayo yung nagbigay ng malaking tip, di ba? Oo, kami nga yun. Salamat pala sa tip. Malaking tulong yun sa akin. Wala yun. Sige, mauna na ako. Sandali lang. Gusto pa sana kitang makilala kung okay lang sa'yo. Pero kung nagmamadali ka, okay lang din. Hindi naman ako nagmamadali. Pero bakit naman gusto mo ako makilala? Type mo ako, no? Parang masaya ka kasing kasama eh. Gusto ko lang makipagkaibigan sana. Ganun ba? Okay lang naman. Taga saan ka ba? Nangungupahan ako dito, malapit lang. Hindi ka taga rito? Hindi. Pero sa tagal kong nagtatrabaho dito sa Pampanga, parang taga rito na rin ako. Ano bang trabaho mo kung okay lang tanungin? Huwag mo nang tanungin. Sabihin na lang natin na kaya ako piniling magstay dito kasi komportable na ako sa trabaho ko. Mayaman ka siguro, no? Kaya ayaw mong sabihin. Hindi naman. Sakto lang naman yung sinasahod ko. Ikaw, may sarili ka na bang pamilya? Ako? Meron. Dati. Pero ngayon di ko na sila kasama eh. Bakit naman? Mahabang kwento. Basta, ayaw sa akin ng mga magulang ng asawa ko. Parang pelikula pala kwento ng buhay mo. Bakit di mo sila ipinaglaban? Yung pamilya ko? Pinaglaban ko naman sila. Ilang taon kong nilunok lahat ng pang-iinsulto at mababang trato nila sa akin. Hindi pa ba matatawag yun na ipinaglaban? Ayoko namang manghimasok sa buhay mo at ng pamilya mo. Kung tingin mo ipinaglaban mo talaga sila, wala na ako sa lugar para sabihing hindi. Mahirap kasi makipaglaban kung mag-isa ka lang eh. Paano ka lalaban kung yung taong inaasahan mong maging kakampi mo sumusuporta sa mga taong nilalabanan mo? Nako, mahirap nga yun. Ikaw, ano namang kwento mo? Ako? Ano bang kwento ko? Ako kasi wala akong taong ipinaglalaban eh. Wala ka pang pamilya? Wala. Baka never na nga ako magkaroon nun. Bakit? Ayaw mo bang mag-asawa? Sabihin na lang natin na hindi ako makakapag-asawa at magkakaroon ng anak kasi… Ready ka na ba sa revelation? Bakla ako. Hindi ko inaasahan na magiging malapit ako kay Ed matapos ang pag-uusap naming yon, Papa Dudut. Walang kaso sa akin kahit na bakla siya. Malaki kasi ang naitulong niya sa sitwasyon ko noon. Habang nagmo-move on ako sa pagkawala ng asawa at mga anak ko, ay siyang naging kasangga ko
Ang mga bagay na inaasahan kong gawin sana sa akin ni Camille ay si Ed ang nagbigay. Tinulungan din niya akong makabangon at magsimula ulit. Siya ang dahilan kung bakit masaya at maayos ang buhay ko sa ngayon. Ilang taon nang lumipas ay lumalim pa ang pagkakaibigan namin ni Ed, Papa Dudut. Kaibigan lang talaga ang turing ko sa kanya noon kaya sobrang nagulat ako noong umamin siyang may gusto siya sa akin. Saka ko lang din napagtanto na nagsimula ang pagkagusto ni Ed sa akin nung araw na nakipagkilala siya, Papa Dudut. Matagal na pala niya akong gusto pero noon lang siya nagkaroon ng tapang para magtapat. Hindi naglaon sa tagal ng pagsasama naming dalawa ni Ed ay unti-unti ko rin siyang natutunang mahalin. Hindi ko alam kung papaano nangyari yon, basta ang alam ko lang ay malaki nang naging parte ni Ed sa buhay ko. Ipinaramdam niya sa akin kung paano ang umibig at ibigin ng walang kapalit. Pumasok kaming dalawa sa isang relasyon, Papa Dudut, at hanggang ngayon ay magkasama pa rin kami. Nakakalungkot lang na wala na akong balita kina Camille at sa mga bata. Sa katunayan ay gusto sana ni Ed na kontakin ko sila para sana sa sustento pero ayaw na talaga akong makita ni Camille. Umasa na lamang ako na balang araw ay muli kong makita ang mga anak ko at panalangin ko na sana'y hindi nila ako makalimutan bilang ama nila. Yun po ang aking kwento, Papa Dudut, at maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo sa pagbasa at pagtampok sa kwento ng aking buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang inyong kabarangay forever, Jason. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Panapanahon ang buhay. Minsan tag-araw at minsan naman ay tag-ulan. Pero pagkatapos ng ulan ay lumilitaw ang baghari na siyang simbolo ng pag-asa. Ikaw, kabarangay, gaano ka kahanda sa mga pagsubok na pwede mong pagdaanan sa buhay na ito? Dear Papa Dudut, noong bata ako ay madalas kapag umuulan ay nalulungkot ako. Hindi kasi ako noon makalabas para makapaglaro pero palaging sinasabi ng mama ko na biyaya ang ulan sa mga natutuyong halaman at lupa. Kaya naman habang tumatanda ako ay sinaisip ko na hindi palaging malungkot tuwing tag-ulan. Parang sa buhay lang ng tao, panapanahon. Minsan maaraw at minsan naman ay maulan. Bago ko ipagpatuloy ang kwento ng buhay ko ay gusto ko munang bumati ng isang maganda at mapagpalang araw sa ating mga kabarangay na nandyan sa Pilipinas. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Raquel. 33 years old at sa ngayon ay dito na naninirahan sa India kasama ang aking Indian husband at aming mga anak. Taong 2024 lang kami nag-migrate dito pero sa Pilipinas isinilang ang mga anak namin. Nagtatrabaho po bilang engineer ang Mr. ko rito at isa naman akong housewife. Pero ang ikukwento ko sa inyo ay yung buhay ko sa Pilipinas noong mga panahong bago mag-pandemic. Bali taga-Pasig kami ng mama ko at pagtitinda ng ulam ang kinabubuhay naming mag-ina, Papa Dudut. Grabe, Ma! Ubus na agad yung mga paninda natin. Alauna pa lang ng hapon. Ayaw mo nun. Maaga tayo makakauwi't makakapagpahinga. Kaya nga po, aga rin nating nagising kanina. Medyo inaantok na ako. Matulog kapag uwi natin kasi ako may pupuntahan pa pala. Saan po? Sa kumari ko. May labada ako sa kanya. Sayang naman kung di ko pupuntahan. Hindi po ba kayo pagod? Pagod, pero sabi ko nga, sayang.
Ibang klase, napakasipag niyo po talaga. Ganun talaga. Pag natapos ko naman yun ng maaga, makakauwi rin ako ng maaga para makapagpahinga. Tapos may dagdag kita pa tayo pandagdag sa pambayad natin ng upa. Malapit na naman kasi yung due date eh. Nakita ko na naman yung nakasimangot na pagmumukha ng landlady natin. Akala mo naman hindi babayaran. Ewan ko ba dun? Ay, maiba tayo, nak. Ano po yun? Ewan ko lang kung ako lang ang nakakapansin pero kursunada kaya yata nung isa nating customer. Po? Sino dun? Yung Arjun ang pangalan? Basta yung matangkad na may pagkamoreno. Laging bumibili sa atin ng ulam. Yun ba yung kumausap sa inyo kanina na parang may binubulong pa? Oo. Ano po bang sabi niya sa inyo? Tinatanong niya kung single ka pa raw eh. Sabi ko, ay oo. Tapos sabi niya pareho raw kayo kaya naisip ko, baka may gusto sa'yo. Alam niyo naman po na wala pa sa isip kong magpaligaw. Wala pa nga ba? 24 ka na. Ganyang edad ko nung may 4 na taong gulang na akong anak. Sa bagay, aga ko rin kasing lumande. Mama talaga. Ay, gusto ko lang naman malaman mo na kahit mahirap ang buhay natin, pwedeng-pwede ka naman magka-boyfriend. Mag-boyfriend ka na. Nasa tamang edad ka na rin naman. Tsaka, masarap kayang umibig. Bakit po kayo hindi na ulit pumasok sa relasyon pagkatapos iwan ni Papa? Ay syempre, natuon ang atensyon ko sa pagpapakananay at pagpapakatatay sa'yo. Hindi ko na naisip makipagrelasyon. Ngayon po ba, hindi niyo naiisip? Hindi na, pinaglipasan na ako ng panahon. 44 pa lang naman po kayo, may asim pa. Kahit na, ayoko nang dumampot ng bato na ipupukpok ko sa ulo ko. Sapat na yung ginawa ng tatay mong damuho para madala ako. Ayoko na ng sakit sa ulo. Sobra naman po kayo sa sakit ng ulo. Tapos gusto niyo ako mag-boyfriend? Syempre, magkaibang tao naman tayo. Hindi porke sawi ang buhay pag-ibig ko magiging sawi na rin yung sayo. Kaya nga kako, subukan mo rin mag-boyfriend. Mukha namang okay yung Arjun na yun. Mabait, magalang, may itsura rin naman, kaya makipagkilala ka. Sige po, susubukan ko kapag sinipag ako. Ay nako, gusto mo yatang tumandang dalaga eh. Bata pa po ako. Oo nga, pero mabilis lang naman tumanda ang tao. Tsaka kailan mo planong i-enjoy ang buhay pag-ibig mo kapag uugod-ugod ka na? Pambihira. Kaya nga kung ako sa'yo, subukan mo namang magpaligaw. Basta, syempre, kilalanin mo muna ng masinsinan yung manliligaw mo para hindi ka matulad sa akin. Bakit po? Hindi niyo ba muna kinilala si Papa? Oo, at yon ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay. Pero mabuti na lang nagkaroon kami ng anak at ikaw yun. Sabi ko nun sa sarili ko, ikaw ang tama sa lahat ng maling nagawa ko. Kaya nga kahit iniwan tayo ng magaling mong papa, hindi ako pinanghinaan ng loob at nawala ng pag-asa na kakayanin ko ang pagtataguyod sa'yo. Mga padudot, wala na po akong tatay dahil nasa sinapupunan pa lamang ako ni mama ay naglaho na raw ito na parang bula. In short ay nakisama raw sa ibang babae. Kaya naman wala akong kinamulatang ama pero alam kong ginawa ng nanay ko ang lahat ng makakaya niya upang itaguyod ako. Kaya nga mahal na mahal ko ang mama ko ng higit kanino man sa mundo. Pareho kaming masiyahin, malakas tumawa at dinadaan sa biro ang mga problema. Sa ganung paraan ay nababawasan ang hirap na mga dalahin namin sa buhay. Hindi na ako nakatungtong noon sa college pagka-graduate ko ng high school dahil sa hirap ng buhay. Nakikitara lamang kami ni mama noong araw sa matapobre naming kamag-anak na nasa Cainta, Rizal. Bago kami nag-decide na umalis at mangupahan na lamang sa Pasig. Malayong pinsan ni mama ang tinirhan namin doon at nag-aambag naman kami pambili ng pagkain at pambayad ng bills. Masipag din naman ako sa mga gawaing bahay pero hindi talaga umubra ang pagsasama namin kaya umalis na lamang kami at namuhay na malayo sa kanila, Papa Dudut. Noong nakapangutang si mama ng pampuhunan ay nagtinda kami ng mga ulam sa tapat ng isang pabrika. 24 years old ako noong niligawan ni Arjun. Isang factory worker na sinasabi ng mama ko na kursonada ako.
Na-in-love rin naman ako sa kanya hanggang sa nag-decide kami na magsama sa iisang bubong matapos akong mabuntis. Ayoko pa sanang iwan ang mama ko ng mag-isa sa inuupahan namin pero siya ang nagpaalis sa akin dahil hindi raw dapat nakikisama sa kanyang magulang ang isang anak na mayroon ng sariling pamilya. Kaya wala na akong nagawa kundi ang makipag-live-in kay Arjun at tumira kami noon sa Cubao. Pero gusto ko lang linawin na maayos ang relasyon namin ni mama sa isa't isa. Bali, biruan lang namin yung pagpapalis niya sa akin, Papa Dudut. Naku, Arjun! Bakit mo hinahalikan ng sahig? Sira ka ba? Hindi ko hinahalikan ng sahig. Nawalan lang ako ng balanse kaya tulungan mo na lang akong tumayo. Oo, sige. Huwag mo nga ako hawakan. Kanina sabi mo tulungan kita, tapos bigla mo kong itutulak at sasabihin mo ngayon na huwag kitang hawakan? Oo, hindi mo ba narinig? Bingi ka siguro. Hindi ako bingi At ikaw, bakit ka lasing? Ano bang pake mo kung lasing ako? Nanay ba kita? Di naman, di ba? Hindi nga, pero baka nakakalimutan mo na kinakasama mo ko. Saka nanay ako ng magiging anak mo. Anong magiging anak ko? Wala pa akong magiging anak. Napakasira ulo mo. Dahil sa kalasingan mo, nagawa mong kalimutan ang sarili mong anak. Pwede ba? Huwag kang maingay dyan. Daig mo pa yung manok. Hilig mong pumutak. At bakit hindi kita na? Aray! Bakit mo ako sinampal? Yan ang dapat sa'yo. Sinabi ko na kasing manahimik ka. Sobra ka na! Akala mo kung sino ka! Sige, kapag hindi ka pa nanahimik dyan, paduduguin ko na sa suntok ko yung bunganga mo. Gagawin mo talaga sa akin yun? Oo naman, bakit hindi? At kailan ka pa natutong manakit ng babae, Arjun? Ngayon lang, kasi nakakabulahaw ng mga kapitbahay ang bunganga mo. Sige, sabihin mo, paanong hindi kita bubungangaan? Wala kang sabi-sabi sa akin na nakipag-inuman ka pala. Baka lang hindi mo alam kung anong oras na, oh. 12:00 na ng madaling araw. Kanina pa ako alalang-alala sa yung damuho ka. Ay, talaga naman. Sige, subukan mo. Kundi magsisisigaw ako lalo para mabulahaw na natin yung mga kapitbahay natin. Napaka-eskandalosa mong babae ka. Wala ka na bang hiya? Bakit ako mahihiya? Ikaw nga yung walang hiya. Sumusobra ka na talaga, ha? Nanggigigil na ako sa'yo. Mas nanggigigil ako sa'yo. Ay, peste ka talaga. Halika nga rito. Aray! Bitiwan mo ako, Arjun! Bitiwan lang kita kapag natuto kang ilugar ang sarili mo sa pamamahay na to. Paanong ilugar? Alam ko naman kung anong lugar ko rito. Alam daw, pero kung makapagsalita ka dyan, akala mo kung sino ka. Niyayabangan mo pa ako? Kung paduguin ko na talaga yung bunganga mo. Sabihin mo, bitaw! Sige, sabihin mo! Please, Arjun, bitiwan mo na ako. Kanina pa ako nasasaktan Bibitiwan lang kita pag nag-sorry ka sa akin. Sabihin mo, sorry, kasi masyado ako nagmamarunong. Sorry na! Sorry na kasi masyado ako nagmamarunong. Sorry na! Yan, ganyan nga. Sige pa, mag-sorry ka pa. Dali. Sorry na! Sorry na talaga. Sabihin mo, sorry na, master. Dali, sabihin mo. Bakit ko naman sasabihin yun? Sasabihin mo ba o pupunutin ko na lang lahat ng buhok mo sa akin? Sasabihin ka na! Sasabihin ka na! Sige na, naghihintay ako. Sorry na, Master. Patawarin niya na ako. Ganyan nga. Madali naman ako kausap Oh, ayan. Sa sunod, ilugar mo yung kaingayan mo para hindi ka nasasaktan. Nakakairita ka kasi. Buti ba, natutulog na ako. Huwag kang maingay dyan, ha. Good night.
Papadudot, hindi ko na lamang namalayan na mabilis na palang lumipas ang 5 buwan. At sa loob ng mga panahong yon hanggang noong bago ako pinisikal ni Arjun ay maayos naman ang pagsasama namin. Pero napansin ko na mainitin talaga ang ulo niya tapos gusto niyang nasusunod palagi. Kaya nga noong sinabi niyang pumirmi ako sa bahay namin at intindihin ko na lamang daw ang pagbubuntis ko ay yon ang ginawa ko. Kaso hindi ko po akalain na darating kami sa punto na mapagbubuhatan niya ako ng kamay. Kahit naman masayahin akong tao at positibo sa buhay, ay marunong pa rin akong masaktan. Nagsorry rin naman sa akin si Arjun kinabukasan at sinabi niyang nadala lang daw siya ng kanyang emosyon. Papadudot, pinatawad ko siya at pinagsabihan na huwag na niyang ulitin ang pananakit niya sa akin. Hindi ko rin po siya sinumbong sa mama ko dahil ayokong masira ang imahe niya bilang kinakasama ko at tatay ng magiging anak namin, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, lahat tayo ay nakagagawa ng katangahan at kabobohan sa buhay. Hindi po yon maiiwasan dahil tayo ay tao lamang. May kasabihan nga na charge it to experience. Na ang ibig sabihin ay matuto tayo mula sa mga pagkakamali natin sa buhay at magsilbi na lamang aral sa atin ang masasalimuot na karanasan na ating pinagdadaanan. Pero ang masasabi ko lang ay napakalaking katangahan na pinatawad ko si Arjun dahil umasa akong hindi na niya uulitin ang pananakit sa akin. Pero mali ako dahil sa tuwing nalalasing siya, napipikon o nagagalit sa maliliit na bagay ay para bang may switch button sa utak niya na bigla na lamang pumipitig para makapanakit. At lahat ng iyon ay natiis ko hanggang sa sumabit ang kabuwanan ko sa pagbubuntis. Ewan, super tanga na lang talaga siguro ako ng mga panahong yon. Dahil hinayaan ko si Arjun na pagbuhatan ako ng kamay kahit na pinagbubuntis ko ang aming anak. Buti naman dinalaw mo ako rito sa tinitirhan ko. Inip na ako rito, lalo ilang araw na akong di nakakapagtinta gawa na nagkasakit ako. Nagpahinga na lang ako ngayon kasi baka mabinat ako pero bukas magtitinda na ulit ako. Sorry po ma, masyadong busy lang talaga. Busy ka dyan wala ka namang ginagawa dun sa inuupahan nyo. Yung totoo. Baka naman ayaw ka lang papuntahin ang kinakasama mo rito sa bahay natin ha. Hindi naman po sa ganun. Parang ganun na rin kasi kapag tinatanong kong tungkol doon sa'yo wala ka namang sinasagot. Ay, hindi ko tuloy mapigilang mag-alala at pakaisipin ka. Tapos di ka pa nagre-reply sa mga text ko. Pasensya na po kayo, nasira na yung cellphone ko eh. Paano nasira? Nabasag po, nalaglag. Tapos namatay na lang at hindi na gumana. Ay, kaya naman pala Pero wag na po kayong mag-alala kasi ayos na ayos lang ako. Pati na rin yung baby namin ni Arjun. O siya, sige. Napanatag na rin naman ako dahil nagpunta ka rito para dalawin ako pero... Ano po yun? Ilang buwan na ba yung tiyan mo? 9 na buwan na po. 9 na buwan? Ibig sabihin kabuhanan mo na pala. Opo. Oh, bakit ka pa bumiyahe papunta rito? Santisimang babae to, oo. Dapat pumipirmi ka na lang ngayon sa bahay nyo kasi baka bigla ka na lang mapaanak niyan sa daan. Gusto mo ba yon? Gusto mo bang magluwal ng sanggol sa jeep o di kaya sa kalsada? Mama talaga. Anong mama talaga? Tsaka ano ba yung tinatawa-tawa mo nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kabuhanan mo na, kaya dapat nasa bahay ka lang. Kaya ko naman po, sa katagal ko nang hindi nakakalabas. Tapos namimiss ko na kayo at nag-aalala pa ako ng husto nung nalaman kong hindi kayo nakakapagtinda. Ang alam kong dahilan pag hindi kayo nagtitinda may sakit kayo at tama nga po ako. Ayos naman ako. Magaling na ako kaya hindi mo na kailangan mag-alala. Ako nag-aalala sa'yo kasi... basta, para ka namang Wag na po kayong mag-alala. Ayos lang po ako, pati ang baby ko. Sige, sabi mo
Teka, ano yan? Po? Alin po? Yung itim na marka sa braso mo. Ano yan? Patingin nga. Wag na po. Anong wag na? Tsaka ano to? Pasa ba to? Hindi po yan pasa. Oy, hindi ako pinanganak kahapon, nak. Alam kong pasayan. Pagsabi ka nga sa akin, sinasaktan ka ba ng Arjun na yon? Hindi po. Sigurado ka? Baka pinaglololoko mo ko, ha? Mahihila ko patilya mo. Hindi po ako sinasaktan ni Arjun. Nasagi lang po yan sa cabinet nung isang araw kaya nagpasa. Nasagi raw sa cabinet mukhang bugbog yan. Kung totoo nga yung sinasabi mo, patingin nga ng isa pang braso mo. Bakit po? Gusto ko lang makasiguro na nagsasabi ka ng totoo. Nagsasabi po ako ng totoo. Maniwala na lang po kayo. Hindi mo ako masisisi na nagkakaganito ko. Nung isang gabi lang, napanaginipan kitang sinasaktan ka raw na kinakasama mo. Alalang-alala ako sa'yo nun, nak. Panaginip lang po yun. Hindi po ako sinasaktan ni Arjun. Siguraduhin lang niya dahil kung hindi may kalalagyan siya sa akin. Ma, Ano yun? ma, tingin ko manganganak na ako. Ay, Santisima! Yan na nga bang sinasabi kong babae ka? Taga, tatawag lang ako ng tulong. Maupo ka lang muna dyan. Papadudot, hindi na nga nakumpirma ni Mama ang totoong sitwasyon ko sa poder ni Arjun matapos kong mapaanak ng araw na yon. Masyado pong mabilis sa mga pangyayari. Mabuti na lamang dahil naisugod naman ako kaagad ni Mama sa pinakamalapit na paanakan at ligtas kong naisilang ang baby girl namin ng kinakasama ko. Dali-dali ring dumating si Arjun sa ospital matapos siyang tawagan ni Mama at kitang-kita ko pa ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Tuwang-tuwa rin ang kinakasama ko noong nakita na niya ang aming anak. Hinalikan pa nga niya ako sa noo at nagpasalamat sa akin dahil ginawa ko raw siyang tatay. Siyempre, lumambot ang puso ko sa ginawa niyang yon at naisip ko na maaaring simula na yon ang pagbabago niya at pagiging mabuting ama at kinakasama sa amin ang kanyang anak. Nangako rin naman sa akin si Arjun na hindi na niya ako sasaktan. Pero mabilis na nagdaan ang 2 buwan, ay napako lang ang kanyang pangako, Papa Dudut. Arjun, ano ba? Anong ano ba? Hindi pa nga tayo tapos mag-usap tapos tinatalikuran mo na ako. Hindi pa ba? Akala ko tapos na eh. Gusto ko na kasi matulog. Pagod ako para lang sa kaalaman mo. Alibasa, hindi ikaw yung nagtatrabaho sa labas. Kaya akala mo pasarap lang ginagawa ko dun. Hindi naman yun ang inaakala ko Alam ko na mahirap din ang ginagawa mong pagtatrabaho. Pero sana naman, isipin mo rin na mahirap din maging nanay at mag-alaga sa baby natin. Anong gusto mong gawin ko? Wala naman ako magagawa dun kasi alam ko na tungkulin kong alagaan ang anak natin bilang nanay niya. Alam mo naman pala eh. Pero hindi naman yun ang issue rito. Ang dami-dami mo talagang alam no. Masyado kang ma-issue sa buhay. Ano ba kasing issue mo? Kinakausap pa kita tungkol sa kulang na sweldo na binigay mo sa akin, di ba? Wala na nga. Huwag kang sumigaw. Baka magising ang anak natin. Paanong di sisigaw? Nakakagigil ka na. Ulit-ulit mong sinasabi na kulang yung sweldo na binigay ko. Kahit kapkapan mo pa ako, wala ka nang mahihita sa akin. Yan na yun. Sagad na, pati patot, panabla. Lintik naman na buhay to Hindi ka lang naman ngayong sahuran nagbigay sa akin ng kulang na sahod. Pang ilan mo na ba to? Aba, ewan ko sa'yo. Ewan mo talaga sa akin kasi nakakarami ka na. Ano ba kasing pinuputok ng butsin mo dyan? Buti nga nagbigay ako eh. Pero kulang. Hindi naman ganito yung binibigay mo sa akin noon Nasaan na yung iba? Ano? Sabihin mo sa akin saan mo ginastos yung pera. Bakit ko sasabihin sa'yo? Pera ko naman yun. Sabihin mo sa akin para alam ko at hindi ko hinahanap. Hindi mo na kailangang malaman dahil akin naman yun. Dapat mo na lang gawin makontento sa kung magkano lang yung binibigay ko. Masyado kang demanding taong bahay ka lang naman. Hindi ako magdedemand ng ganito kung sumasapat yung pera na binibigay mo sa akin pero hindi Madalas kulang at hirap na akong pagkasyahin yun. Sa gatas pa lang at diaper ng baby natin kulang na yung inaabot mong sahod. Tapos gusto mo pa laging masarap ang ulam wala na nga tayong pambili.
Masama bang mag-ulam ng masarap? Pinaghirapan ko naman yung perang pambili nun. Hindi ka talaga nakikinig, no? Wala na nga tayong pambili tapos gusto mo palaging masarap yung ulam. Pag sinabi mong masarap, ibig sabihin nun baboy, manok at baka. Hindi ka kumakain ng gulay at isda at madalas mong iniinsulto ang luto ko. Ay nako, dami mo talagang issue sa buhay eh. Ikaw kasi masyado kang masikreto. Ano bang pakialam mo? Hindi naman lahat ng galaw ko ay dapat malaman mo. Sa lagay, para palang hindi partner ang trato mo sa akin kung ganyan. Huwag ka kasing masyadong pakialamera. Kung masta ka, akala mo asawa na kita. Pero gusto mo asikasuhin kita na parang asawa ko na. Ay talaga naman. Alam mo, kanina ka pa eh. Sumusobra ka na ha. Bakit mo ako sinampal? Hindi ko na kasi nagugustuhan yung tabas ng dila mo. Masyado nang matalim kaya dapat na kitang sampalin. Sumusobra ka na talaga. Ulang pa nga yung ginawa ko. Dapat sa'yo tinatadyakan para matuto. Tama na! Huwag mo na ako saktan! Tama na! Ayaw mo palang nasasaktan eh. Kaya sa susunod, huwag mo na akong kekwestiyonin. Papa Dudut, tahimik akong umiiyak ng gabing yon dahil ayokong may kapitbahay na makarinig sa akin. Ayoko rin na magising ang bibi namin na mahimbing ng natutulog ng gabing yon. Sobrang sakit ng katawan ko sa pamimisikal ni Arjun. Pero mas masakit ang puso ko dahil inulit na naman niya ang bagay na sinabi niyang hinding-hindi na niya gagawin pa. Durog na durog ako ng mga panahong yon at pakiwari ko ay wala na akong magagawa pa. Dahil maliit pa ang baby namin at wala naman akong trabaho, ay wala talaga akong mapupuntahan. Hindi ko rin naman gustong umalis sa poder ni Arjun at pumunta kay mama dahil ayoko siyang madamay sakaling may gawing masama ang kinakasama ko. Sobrang walang-wala na ako ng mga panahong yon. Nawalan na rin ako ng pag-asa na magiging maayos pa ang buhay at pagsasama naming pamilya. Dalangin ko na lamang ng mga oras na yon na hipuin ng Diyos ang puso ni Arjun upang magbagong buhay siya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mukhang narinig ng Diyos ang panalangin ko sa Kanya. Dahil hindi na masyadong namimisikal ang kinakasama ko sa paglipas ng mga araw. Paminsan-minsan na lamang kapag napipikon siya dahil hindi na talaga mawala sa ugali niya ang pagiging magagalitin. Pero nag-level up naman sa katarantaduhan si Arjo noong nagsimula siyang malulong sa sugal at pambababae. Nang mga panahong yon ay kakaisang taon lang ng anak namin. Bukod doon, habang tumatagal ay pakiramdam ko ay may naiipong galit sa akin ang kinakasama ko. Gusto na kasi niya akong magbuntis pero hindi ko sinabi sa kanya na palihim akong nagpalagay ng implant para hindi niya mabuntis. Ayoko nang magkaanak kami dahil alam ko na mas magiging miserable lang ang buhay namin sa kanya. Noon pa nga lang ay hindi na niya kami matrato ng maayos. Nang anak ko ay magdadagdag pa ba ako ng panibagong bata? Isang gabi hindi umuwi ang kinakasama ko sa inuupahan namin at kinabukasan na siya madaling araw dumating. Lasing na lasing si Arjun at dumiretso na agad sa higaan para matulog matapos akong batukan at insultuhin. Tapos nung magising siya, bandang alas 9 ng umaga ay mainit na naman ang ulo niya dahil late na raw siya sa kanyang trabaho, Papa Dudut. Anak naman ang tok na yun eh. Raquel! Alas 9 na pala ng umaga. Bakit hindi mo ako ginising kanina? Pwede ba? Huwag kang sumigaw. Nakita mong tulog pa anak natin eh. Buti sana kung ikaw magpapatahan dyan pag umiyak hindi mo nga malaro ng matagal yung anak natin. Aray ko! Aga-aga mo na naman nagbubunga nga ha? Halika rito! Kakalboy na kita talaga! Inaano ba kita? Bakit mo ako sinasabunutan? Nakakabalas na yung pagmumukha mo sa kayang pagyayaw-yaw mo sa akin! Wala naman akong ginagawa sa'yo ah.
Ikaw yung bagong gising dyan tapos naninigaw na agad. Paano di ako maninigaw? Hindi mo nga ako ginising kanina. Di tuloy ako nakapasok sa trabaho. Sayang yung araw. Hindi ko na kasalanan kung hindi ka nakapasok sa trabaho. Saka nung hindi ginising, nakailang sabi ako sa'yo noon tapos niyugyug pa kita pero tulog mantika ka. Ah, ganun ha? Sige, bubunutin ko na talaga mga buhok mo sa anit para magtanda ka. Tama na, parang awa mo na. Wala na akong awa, lalo na sa katulad mo. Kel, anak! Mama, Ano ka ba? ano pong ginagawa mo rito? Sira ulo ka! Bakit mo sinasabunutan ng anak ko? Bakit niyo naman po ako binatukan? Kulang pa yan dahil sa pananakit mo sa anak ko. Sabihin mo, anak, bakit din niyo sinasabunutan? Hindi ko po alam. Basta na lang po siya nagalit sa akin. Wala naman po akong ginagawa sa kanya. Anong walang ginagawa? Ang aga-aga, nagbubunga ka dyan. Paano hindi kita bubungangaan? Nakakainis ka na. Kahit nabungangaan ka pa nitong anak ko, wala ka pa rin karapatan na saktan siya. Napakasira ulo mo. Ganito palang ginagawa mo sa anak ko. Mabuti pa, wag na po kayo makialam dito. Problema na po namin to ng anak nyo. Hindi ko kayo pakikialaman kung hindi mo sinasaktan ang anak ko. Nak, sabihin mo, ngayon ka lang ba sinaktan ng lalaking yan? Sabihin mo kay mama dali. Hindi po. Maraming beses na po niya akong sinaktan. Simula pa lang nung pinagbubuntis ko yung anak namin, nananakit na po siya, ma. Bakit kasi ngayon mo lang sinabi sa akin? Sana noon pa lang nailayo na kita sa kanya. Natakot po kasi ako. Saka nangako naman po si Arjun na magbabago na eh. Kaya lang, napako lang po yung pangako niyang yun. Sinubukan ko namang to pa rin yung pangako ko sa'yo ah. Kaso anong magagawa ko kung nakakapikon ka na minsan? Anong nakakapikon ako minsan? Ang sabihin mo, mabilis ka lang talagang mapikon at magalit. Tapos kasunod na nun yung pananakit mo sa akin. Sapat na yung dahilan para may kalagyang kang lalaki ka. Sobra ka na sa ginagawa mo sa anak ko. Humanda ka sa akin. Ano pong gagawin niyo sa akin? Tinatanong pa ba yan? Di irereklamo kita para makulong ka. Napakakapal ng pagmumukha mong saktan ng anak ko. Mag-isa ko lang yung tinaguyod ng araw. Pinakaiingatan ko yan. Halos hindi ko na pinadatapuan sa lamok. Tapos ikaw, pipisikalin mo lang. Sinasabi ko na nga ba na yung nakita kong pasa niya nung buntis pa lang siya sa anak mo, hindi talaga galing sa aksidente, kundi mayroong bumugbog sa kanya. Nakakagalit lang at nakakasama ng loob bilang magulang ang ginawa mo sa anak ko, kaya dapat mo tong panagutan. Papadudot galit na galit ang mama ko nang aktwal niyang makita ang pananakit sa akin ni Arjun. Kamunti ko na nga siyang hindi makilala dahil para siyang nag-transform sa pagiging halimaw na nanay na gusto lang ipagtanggol ang anak niya na inapi at inalipusta ng ibang tao. Nagkabaranggayan pa nga kami at naipukulong ni mama si Arjun sa police station. Pero nagkaaregluhan din kami matapos magmanikluhod ng kinakasama ko at nagmakaawa sa akin na patawarin na siya. Oo, alam ko ang sasabihin ng mga kabarangay natin. Napakatanga. Sa akin na ang korona ng katangahan ng mga panahong yon. Pero inisip ko na lamang na ayoko mawala ng tatay ang anak namin, kaya pinatawad ko naman siya. Kaso may iba palang plano ang kapalaran sa amin. Isang linggo matapos makalaya ni Arjun mula sa pansamantalang pagkakakulong sa kanya ni Mama ay inatake naman siya sa puso. Dahilan upang mamatay siya. Tulirong-tuliro ako ng mga panahong yon. Hindi ko na alam ang gagawin dahil bigla na lamang akong naiwang mag-isa na magtataguyod sa anak namin. Pero buti na lang at nandyan si Mama na siyang naging pinakamalakas na suporta ko. Kaya matapos mailibing ni Arjun ay lumipat kami ng anak ko sa inuupahan ni Mama sa Pasig upang doon tumira ng magkakasama. Naging katulong ulit ako ni Mama sa pagtitinda ng mga pagkain habang nag-aalaga sa aking anak. Mabilis na lumipas sa mga taon at kasagsagan ng pandemic ay mayroong Indian National na kumatok sa aking puso, Papa Dudut.
kong napagtanto ngayong dumadaan ng buong mundo sa pandemyang ito. Ano po yun? Na maiksi lang ang buhay. Kaya dapat gawin mo lang ng gawin yung bagay na magpapasaya sa'yo. Kahit po masama at nakakasakit ng kapwa, gagawin mo kasi dun ka masaya? Parang gaga ka naman kausap eh. Siyempre, hindi mo yun gagawin. Masama nga't nakakasakit ng kapwa, 'di ba? Isip-isip din. Hindi yung parang utak mo nasa talampakan mo na. Sobra naman makareact si mama, nagtatanong nga lang po ako. Ayusin mo kasi yung tanong mo. Nakakapikon ka eh. Kita mo seryoso ko rito na nagsasabi ng saloobin tapos gaganyanin mo ko. Naiintindihan ko naman po ang ibig niyong sabihin at sang-ayon po ako doon. Tingin mo may katapusan pa tong pandemyang ito? Meron naman po. Sana nga kasi. Nakakatakot na limitado na lang yung galaw natin eh. Saka tingnan mo, wala tayong pinagkakakitaan. Naniniwala naman po ako na magiging maayos ang lahat at unti-unti ibabalik yung dati. O sige, sabi mo eh. Ayoko naman ma-stress pa at pakaisipin na hindi nabubuti ang mundo. Kasi baka naman magkasakit ako. Nakakatakot pa naman magkasakit sa panahon ngayon. Baka mamaya i-quarantine ka bigla. Hindi po mangyayari yun, kalma lang po kayo. Kalmado na ako. Ay, maiba tayo. Kumusta kayo nung sinasabi mong Indian National na kachat mo? Ayos lang naman po. Nagugustuhan ka na ba niya? Hindi ko po alam pero nung unang beses na nag-usap kami, niyaya niya na agad ako magpakasal. Ganun ba talaga ang mga Indian? Ang bibilis. Baka kasi nakita niya sa'yo yung pagiging wife material kaya ganun. O anong sinabi mo? Sabi ko ayoko kasi wala naman sa plano ko ang pagpapakasal. Matapos nung pinagdaanan ko kay Arjun, ewan ko na lang kung hindi pa ako matakot na kumilala ulit ng panibagong lalaki. Tapos Indian pa to, hindi pa taga rito. Mababait naman ang mga Indian ah. May kaibigan akong Indian, maayos sila kausap at matitino. Yung iba pa nga sa kanila nakapangasawa ng Pinay. Pero natatakot pa rin po ako, saka ano? komplikado po ang relasyon namin kasi sinabi ko na sa kanya na may anak ako sa una kong kinasama. O anong sagot niya? Hindi raw po niya ako matatanggap kasi paniniwala nila dapat walang anak sa ibang lalaki ang babae na mapapangasawa nila. Sabi ko ayos lang naman sa akin kung hindi niya ako tanggapin dahil may anak na ako. Ayaw ko na rin sa kanya. Ay, ganun ba yun? Hindi ka nasaktan? Nasaktan, pero hindi ko naman siya mapipilit na tanggapin ako. Saka ayoko na ako lang yung tanggapin niya. Dapat tanggapin niya rin ang anak ko dahil anak ko yun eh. Sa akin ang galing yun at hindi ko ipagpapalit sa kung sino mang lalaki ang anak ko. Hindi baling tumanda kung walang kasama sa buhay katulad niyo, ma. Ay, nadamay pa ako bigla. Totoo naman po, di ba? Totoo naman yon. At tama rin naman ang mga sinabi mo. Wag na wag mong ipagpapalit ang anak mo sa kung sino mang lalaki sa mundo dahil yung mga yan, marami yan, pwedeng palitan, pwedeng iwanan. Pero yung anak mo, iisa lang yan. Basta, ang focus ko na lang sa ngayon ang anak ko. Gusto kong magsumika para mabigyan siya ng maayos na buhay sa hinaharap. Gusto kong patunayan na kahit mag-isa lang ako na nagtataguyod sa kanya, kayang-kaya ko. Hindi ka naman mag-isa kasi kasama mo ko. Opo, ma. Salamat po kasi nandyan kayo sa tabi ko. Walang anuman. Saka, sino-sino bang magtutulungan? Tayo-tayo rin naman. Basta, magsikap ka lang sa buhay. Ako nang bahala dito sa anak mo. Alam mo naman na mahal ko tong apo ko eh. At hanggat malakas pa ako, aalagaan ko siya sa abot ng makakaya ko. Salamat po ulit. Maraming salamat po. Papadudot malaki ang pasasalamat ko sa mama ko dahil hindi niya kami iniwan ng anak ko, lalo na noong mga panahong kailangan namin siya. At magpasa hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang suporta at pagmamahal niya sa amin kahit na narito na kami sa India. Kung tatanungin ninyo ako kung ano ang nangyari sa amin ng Indian National na nagyaya sa aking magpakasal noon at nagsabi na hindi niya ako matatanggap dahil may anak ako sa ibang lalaki, ay siya pa rin naman ang napangasawa ko. Hindi niya rin kasi ako natiis at gusto niya na makipagbalikan sa akin. Pero hindi naman magkaibigan ang turingan namin sa isa't isa, doon niya pinagtapat na gusto niya pa rin akong mapangasawa. Tapos nagpunta siya noon sa Pilipinas nang bumalik na ang operasyon ng mga eroplano. Pinakilala ko siya kay mama at sa anak ko at masaya ko dahil
nakaklose niya kaagad ang 2 tao na malapit sa puso ko. Lumipas ang 1 taon ay pumayag na ako magpakasal sa kanya doon sa India nang ako naman ang bumisita sa bansa nila para makilala ang kanyang pamilya at nagkaroon kami ng 1 anak na dito ko sa Pilipinas isinilang. Hindi nagtagal ay tuluyan na nga kaming nag-migrate sa India kasama ang buong pamilya ko. Si mama naman ay dumadalaw-dalaw sa akin dito kaya hindi ko nararamdaman na malayo kami sa isa't isa. Sa kasalukuyan ay nagpapasalamat ako ng husto sa may kapal dahil binigay niya ang isang matino, responsable, malumanay, magsalita at hindi nananakit na lalaki. Bukod doon ay mabuting ama rin siya sa aming mga anak. Masasabi ko na kahit masakit ang pinagdaanan ko noong araw sa dati kong kinakasama, ay maligaya naman ang aking puso ngayon na natupad na ang mga pangarap ko magkaroon ng pamilyang magmamahal at mamamayani ang pagmamahal sa bawat isa. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po'y kinapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin ang kwento ng buhay ko. More power and God bless po sa inyong programa sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Raquel. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.